Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, nakita ni Kinnan na mapanganib ang sitwasyon kaya naisip niya, paano na ito? Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang sumugod at nagtanong, anong nangyari rito? Nang makita ang matandang ito, ang lahat ay magalang na nagbibigay pugay kay Wu Kuzizun, kamahalan. Nataranta si Kinnan at naisip sa sarili, lintik. Kailangan ba talagang magkatotoo ng ganito? Isang siyam na kalangitang supremo ang nagpakita agad. Ang bilis naman. Sa pagkakataong ito, pinahamak talaga ako ng husto ni Emperatrice Feiyu. Isang tauhan ang magalang na nagbigay pugay, kamahalang Wu Kuzizun, ang taong ito ay si Kinnan. Pumunta siya sa 10,000 bulwagan para makipagpalit ng impormasyon tungkol sa mga kayamanang langit at lupa na antas immortal na biyaya, ngunit pagkatapos ay gumuhit siya ng ipinagbabawal na anting-anting. Nagulat ang iba pang mga tauhan at nagtanong, ano? Gumuhit siya ng ipinagbabawal na anting-anting. Isang tauhan ang sumigaw kay Kinnan, batang to. Hindi mo ba alam na sinumang gumuhit ng ipinagbabawal na anting-anting, anuman ang katayuan o pinagmulan, ay hahabulin at papatayin ng mga kultibador ng tore ng libu-libong patong na immortal kahit anong mangyari. Natulala si Kinnan at nagtanong, ha? Iiyan hindi ko talaga alam. Magalang na sinabi ng tauhan, kamahalang Wu Kuzizun, kung siya nga ang gumuhit ng ipinagbabawal na anting-anting, hayaan ninyong ako na mismo ang pumatay sa kanya. Biglang nagsalita si Wu Kuzizun, Kinnan, kung ayaw mong mamatay, sumama ka sa akin. Pagkatapos, sinabi niya sa tauhang iyon, Zilai, sumama ka rin. Ang iba ay maghiwa-hiwalay na. Natulala si Zilai at nagtanong, ano? Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinundan ng tingin ni Kinnan si Wu Kuzizun at naisip, mukhang may pagbabago sa sitwasyon. Nagalit si Zilai at sinabi kay Kinnan, bakit hindi ka pa sumusunod kay kamahalang Wu Kuzizun? Kailangan mo pa bang imbitahan? Sinulyapan ni Kinnan si Xuyan at nakitang napakadilim ng mukha nito, parang puwet ng kaldero. Kaya naisip niya, nasa desperadong sitwasyon na rin naman ako. Mas mabuti pang sumama at tingnan, baka sakaling may daan pa para mabuhay. Pagkatapos, nagsalinang tsaa si Wu Kuzizun at inalok siya. Munting kaibigang Kinnan, iguhit mo muli ang anting-anting na iyon. Nang marinig ito ni Kinnan, agad siyang sumang-ayon. Sige po. Kaya't nagsimula si Kinnan gumawa ng mga hand seal, ikinumpas ang kamay at mabilis niyang naiguhit ang disenyo. Hinihimas ni Wu Kuzizun ang kanyang balbas habang tumatango. Totoo ngang ipinagbabawal na anting-anting. Sinumang gumuhit nito ay mortal na kaaway ng Tor ng libu-libong patong na immortal. Nang marinig ito ni Kinnan, agad siyang natulala at nagtanong, mortal na kaaway? Muling nagsalita si Wu Kuzizun, dahil ito ang unang beses mong ginawa, hindi kami manunumbat sa iyo. Bukod dito, ibibigay namin sa iyo ang lokasyon ng 3 uri ng kayamanang langit at lupa na antas immortal na biyaya. Bilang kapalit, hinding-hindi ka na maaaring gumuhit ng ipinagbabawal na anting-anting. Nang marinig ito ni Kinnan, lubos siyang natulala at nagtanong, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Nanlisik ang mga mata ni Wu Kuzizun at sumagot, ako, isang marangal na siyam na kalangitang supremo, paano kita lolokohin? Basta't pumayag ka, maaari na tayong pumirma ng kasunduan ngayon. Pinaalalahanan siya ni Emperatrice Feiyu, magdagdag ka pa ng isang hiling sa kanya. Sabihin mong gusto mo ng 3 banal na gamot na pampagaling na antas lupaing biyaya. Naisip ni Kinnan, hindi yata maganda itong inaabuso ko ang sitwasyon. Pero ano ba talaga itong ipinagbabawal na anting-anting? Bakit ganoon na lang ang kumpiyansa ni Emperatrice Feiyu? Nakipagtawaran si Kinnan, maaari akong pumayag sa inyo, pero kailangan ninyong bigyan ako ng 3 pang banal na gamot na pampagaling na antas lupaing biyaya. Sa galit, dinurog ni Wu Kuzizun ang kopitan ng alak sa kanyang kamay at nagtanong, ano nang sinabi mo? Sa gilid, bumuntong hininga si Xuyan sa sarili, lintik. Ayaw mo na bang mabuhay? Tinuro ni Zilai si Kinnan at sumigaw, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang 3 banal na gamot na pampagaling na antas lupaing biyaya? Anong karapatan ng isang hamak na tulad mo para magbigay ng kondisyon dito? Ngunit itinaas lang ni Kinnan ang kanyang tasa ng tsaa, humigop at sinabing, di, tama. Biglang nagsalita si Wu Kuzizun, Desi. Pumapayag ako sa iyo. Zilai, pirmahan mo na ang kasunduan sa kanya ngayon.
Natulala si Zilay at nagtanong, kamahalan, ito po. Nanlisik ang mata ni Wu Zizun at nagtanong kay Zilay, Gih. May tutol ka ba? Natakot si Zilay at umurong. Wala po, wala po. Muling nagpaalala si Emperatrice Feiyu. Patuloy mo siyang utusang ibigay ang kinaroroonan ng dalawang walang may-aring immortal na lupaing biyaya. Nang marinig ito ni Kinnan, agad niyang naibuga ang lahat ng tsaa sa kanyang bibig sa pagkabigla ni Naksuyan at Zilay. Natulala si Zilay at nagtanong, hindi kaya may bago ka na namang kondisyon? Tinakpan ni Kinnan ang kanyang bibig at umubo ng tuyo. Tama, gusto ko pa ng kinaroroonan ang dalawang walang may-aring immortal na lupaing biyaya. Nagdilim ang mukha ni Wu Zizun at sumigaw, Kinnan. Pinaglalaruan mo ba ang kagalang-galang na ito? Nagmamadaling itinaas ni Kinnan ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Nakatatanda, pakalmahin po ninyo ang inyong galit. Hindi ko rin po ito gusto, pero ang nagturo sa akin na gumuhit ng ipinagbabawal na anting-anting ang nagsabi sa aking humingi ng ganitong mga kondisyon. Napipilitang sumang-ayon si Wu Zizun. Sige, pumapayag ako. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, ito na ang hangganan ko. Kung maglakas loob ka pang humingi ng hindi makatwirang kondisyon, huwag mong sisihin ang tore ng libu-libong patong na immortal kung tatalikuran ka namin. Sa susunod na maglakas loob kang gamitin muli ang ipinagbabawal na anting-anting, tiyak na hindi ka patatawarin ang tore ng libu-libong patong na immortal. Sa kabilang banda, magalang na inabot ni Zilay ang kasunduan at sinabi, kamahalan, ito po ang kasunduang aking inihanda. Pakisuri po ninyo. Pagkatapos, ibinigay niya ito kay Kinnan. Matapos mong basahin ang kasunduan at makumpirmang walang problema, magpatak ka ng isang patak ng iyong dugo rito. Ang bisa ng pagbigkis ng kasunduang ito ay mas malakas pa kaysa sa panunumpa ng immortal at demonyo. Tayong dalawa ay huwag tangkaing sirain ang ating salita. Agad na naitatag ang kasunduan. Muling nagsalita si Wu Zizun, kung gayon, ang ating kasunduan ay maituturing ng matagumpay na nalagdaan. Zilay, ibigay mo na sa kanya ang mga bagay na gusto niya. Masunuring sumagot si Zilay, opo. Pagkatapos, sabay na lumabas sina Kinnan at Xuyan. Sinabi ni Xuyan kay Kinnan, susunod, pupunta tayo sa silangang lupain banal na bansa. Nandoon ba ang bulaklak na inyang 8 mata at ang punong aksis ng immortalidad? Tumango si Kinnan. Sa kanyang puso, naisip niya, hindi ko inaasahang makakakuha ako ng ganito kalaking biyaya ng ganito kadali. Ano kaya talaga ang kinakatawan ng anting-anting na itinuro sa akin ni Emperatrice Feiyu? Sa kabilang dako, nagtanong si Zilay kay Wu Zizun, kamahalan, tungkol po sa bagay na ito ano po ba talaga ang nangyari? Sumagot si Wu Zizun, gusto mong itanong kung bakit hindi ko lang siya pinatay, kundi binigyan pa siya ng napakaraming benepisyo, tama ba? Agad na tumango si Zilay ng paulit-ulit na parang nagsisibak ng kahoy. Nagtanong si Wu Zizun, natatandaan mo ba kung ano ang nangyari sa magulong lupain ng mga immortal noong ibinaba ang utos na patayin ang sinumang gumamit ng ipinagbabawal na anting-anting? Naalala ni Zilay, noong taong iyon, si Emperatrice Feiyu ay pinagbawalang pumasok sa magulong lupain ng mga immortal. Kinumpirma ni Wu Zizun tama. Kaya, upang maiwasan na magkaroon siya ng dahilan para bumalik, mapipilitan tayong pagbigyan ang mga kahilingan ng batang si Kinnan na iyon. Matapos maliwanagan, naunawaan na rin ni Zilay. Ganoon pala iyon, bumuntong hininga si Wu Zizun. Inakala kong matagal na niyang nakalimutan iyon. Hindi ko inaasahang naaalala pa rin niya ang ipinagbabawal na anting-anting na ito. Ipinasa pa nga niya ito kay Kinnan. Gayunpaman, sa susunod, tiyak na ang mga tao sa sinaunang daan ng mga hari ay makakaranas din ng kamalasan, ha? Paglipat ng eksena. Nagtungo sina Kinnan at Xuyan sa silangang lupain. Naisip ni Kinnan, ang esensyang immortal dito ay lubos na naiiba kumpara sa mataas at mababang lupain. Ang esensyang immortal ng mataas at mababang lupain ay napakabalanse, angkop para sa paglilinang ng mga kultibador. Ngunit ang esensyang immortal dito ay sinauna at makapal. Kung hindi sapat ang antas ng kultibasyon, malaki ang posibilidad na dumanas ng paglihis ng ki. Inilabas ni Kinnan ang mapa para suriin. Sumilip si Xuyan at napag-alaman, ang mapang ibinigay ng Tor ng libu-libong patong na immortal ay medyo malinaw.
Sa isang tingin lang, malalaman na agad ang lokasyon ng dalawang uri ng kayamanang langit at lupa sa loob ng banal na bansa ng silangang lupain. Itinago ni Kinnan ang mapa at sinabi, pupunta na tayo roon ngayon. Naisip niya sa sarili, ayon sa sinabi ni Zilay, sa silangang lupain ay may hindi bababa sa 30 sinaunang mga guho, tulad ng banal na bansa, ngunit maraming mga guho ang nakatago at walang nakakaalam. Marahil ang asul-puting bulaklak sa aking katawan ay magkakaroon ng epekto sa lugar na ito, gigisingin ang ilan sa mga guhong iyon. 4 na araw ang lumipas sa pasukan ng banal na bansa ng silangang lupain. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas dito. Sabay na dumating sina Kinnan at Suyan. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang lagusan ng teleportasyon. Sinabi ni Suyan kay Kinnan, Kinnan, ang mga taong iyon kanina ay mula ba sa mga sinaunang lahi? Nagulat si Kinnan at nagtanong, Jigen. Nakatatanda, paano ninyo nalaman? Mayabang na sumagot si Xuyan, hehe, kamakailan, ang aking paglilinang sa dakilang sutra ng tunay na daan ng sukdulang pagsilang ay nagkaroon na ng maliit na tagumpay. Ang aking dating matadugo ay nagbagong anyo na rin at naging sukdulang pagsilang na matadugo. Pinuri siya ni Kinnan, binabati ko kayo, nakatatanda. Gayunpaman, dapat tayong magmadali ng pumasok. Ang mga taong iyon mula sa sinaunang lahi ay hindi basta-basta magpapakita rito ng walang dahilan. Natatakot akong katulad natin na parito rin sila para maghanap ng kayamanang langit at lupa na antas lupaing biyaya. Tutal, maliban sa ilang kayamanang langit at lupa na antas lupaing biyaya, ang banal na bansa ng silangang lupain ay naubusan na ng yaman. Sumang-ayon si Xuyan, kung gayon, pumasok na tayo agad. Pagkatapos, sabay silang pumasok sa kagubatan upang maghanap. Sinabi ni Kinnan kay Xuyan, ayon sa mapa, ang bulaklak na inyang 8 mata at ang punong aksis ng immortalidad ay parehong nasa pinakamalalim na bahagi ng kagubatang ito. Nagtaka si Xuyan, hindi ba't sa mapang iyon ay may nakasulat ding isang pangungusap na sa nakalipas na mahigit 2,000 taon. Hindi bababa sa 30 walang kapantay na pinuno at ilang daang kultibador na nasa rurok ng immortal na langit ang namatay na sa kagubatang ito. Pagkatapos, nagpatuloy silang dalawa ayon sa mapa. Isang manipis na puting singaw ang lumitaw. Pinaalalahanan ni Xuyan si Kinnan, sa unahan, napakatapang ng amoy ng dugo. Maraming tao ang naglalaban doon. Ginamit ni Kinnan ang kanyang mata ng Diyos ng digmaan para magmasid at napag-alaman. Natatakot akong ang mga tao mula sa mga lahing iyon ay target din ang bulaklak na inyang 8 mata at ang punong aksis ng immortalidad. Gagamitin ko ang aking kakayahan sa mata para obserbahan muna ang sitwasyon. Mabilis na nakita ni Kinnan ang 2 panig na naglalaban ng husto. Ipinaalam niya kay Xuyan, mga tao mula sa sinaunang lahi at sa angkan ng naglalagablab na apoy. Nag-aalalang nagtanong si Xuyan, ang 2 angkang ito ay parehong kabilang sa 100 sinaunang lahi. Kinnan, ano ang gagawin natin? Biglang may mga sigawang narinig, matandang iyon. Ano ang gusto mong gawin? Anong klaseng tao ako para kailanganin ko pang makipagtulungan sa iyo? Bobo ka ba? Ako lang sapat na. Isang tinig ang tumawang nakakakilabot, hehe, 2 kapwa-taoista sa unahan. Tiyak na nakita na ninyo ang mga tao mula sa 100 sinaunang lahi na nagpapatayan, di ba? Kung kayong 2 lang ang susugod, tiyak na mamamatay kayo. Ngunit kung susunod kayo sa 8 kaniningan. Ngunit bago pa matapos magsalita ang taong ito, pinutol na siya ni Kinnan. Demonyong hari ng 8 sinag, nagkita na naman tayo. Nagulat na sumigaw ang demonyong hari ng 8 sinag, lintik. Bakit ikaw na naman? Ang kasama niyang si Xiu Shenliang ay nagtanong, ano? Kilala mo sila? Walang bahalang nagtanong si Kinnan, hindi ko pa nga naitatanong kung bakit kayong 2 ay narito. Demonyong hari ng 8 sinag, ang sinabi mo kanina, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Naging kasing itim ng puwet ng kaldero ang mukha ng demonyong hari ng 8 sinag at tumawa, hahaha. Ang bagay na ito mas mabuti pang pagplanuhan natin ng matagal. Hinihila niya si Xiu Shenliang paalis. Agad na sumigaw si Xiu Shenliang, hoy. Bakit kailangan kong tumakbo kasama mo? Sa sandaling iyon, may kakaibang tunog na naman ang narinig. Ang tunog na ito ay nakaagaw ng pansin ni Kinnan at Xuyan. Nagtanong si Kinnan, saan nanggagaling ang tinig ng immortal at demonyo na iyan? Namangha ang demonyong hari ng 8 sinag, alinggaw ng immortal at demonyo.
Lintik, ang mga taong iyon ay malapit nang makapasok sa loob. Bumuntong hininga si Xiu Shenliang, mabuti na lang at umangat na ako sa antas tao immortal. Kung hindi, sa sandaling marinig ko ang ganitong tinig ng immortal at demonyo, malubha akong masasaktan. Lumingon si Kinnan at nagtanong sa dalawa, ano na? Ngayon, gusto niya nang makipagtulungan sa akin. Naiinis na sinabi ng demonyong hari ng 8 sinag, ang hari na ito ay 2 beses nang nakipagtulungan sa iyo at wala ni isang magandang kinahinatnan. Hindi talaga tayo magkasundo. Mas mabuti pang lumaban ng mag-isa. Muling nagsalita si Kinnan, kahit na mayroon pa akong 2 hibla ng intensyon ng Supremo, ayaw mo pa rin. Pinagpawisan ang demonyong hari ng 8 sinag at nagtanong, ano nang sinabi mo? Totoo ba ang sinabi mo? Nagtanong pabalik si Kinnan, maniwala ka o hindi, nasa iyo na iyan. Hindi pa kita kailanman niloko. Nag-isip sandali ang demonyong hari ng 8 sinag. Mukhang totoo nga. Kaya't sinabi niya, kung ganoon, Kinnan, magtulungan tayo. Sinuri ng demonyong hari ng 8 sinag ang sitwasyon. Ang 2 hibla ng intensyon ng Supremo ni Kinnan, dagdagan pa ng lakas ko at ni Xiu Shenliang, tiyak na may 30% pagkakataon tayong makuha ang kayamanan. Muling nang asar si Kinnan, hindi ba't sinabi mo kanina na hindi tayo magkasundo? Bumuso ang demonyong hari ng 8 sinag at nagtanong, sinabi ko ba iyon? Sumingit si Xiu Shenliang, maaari akong magpatunay para sa kanya. Hinding-hindi siya nagsabi ng ganyang mga salita. Sumigaw si Xian, lintik. Kayong dalawa, ang isa ay walang kapantay na pinuno, ang isa naman ay tunay na disipulo ng sekta ng landas ng ilusyong immortal. Bakit ang kakapal ng mukha ninyong dalawa? Bumuntong hininga si Xiu Shenliang, itiniwalag na ako ng sekta ng landas ng ilusyong immortal. Hindi na ako tunay na disipulo ng sekta ng landas ng ilusyong immortal. Sinabi rin ng demonyong hari ng 8 sinag, ngayon, hindi na rin ako walang kapantay na pinuno. Nagpahayag si Kinnan, sige na. Kung ganoon, sabihin mo muna, ano ba talaga itong alinggaw ng immortal at demonyo? Ano ba talaga ang pinag-aagawan ng mga taong ito? Sumagot ang demonyong hari ng 8 sinag, ang alinggaw ng immortal at demonyo ay kumakatawan sa malapit na nilang pagwasak sa pader ng daan ng isang walang may-aring lupaing biyaya ng landas immortal. Hindi sila naparito para sa kayamanang langit at lupa na antas lupaing biyaya, kundi para pag-agawan ang isang walang may-aring lupaing biyaya ng landas immortal. Muling hinimas ni Kinnan ang kanyang baba habang nag-iisip. Batay sa mapang ibinigay ng Tore ng libu-libong patong na immortal, ang nasa unahan ay dapat ang kinalalagyan ng bulaklak na inyang 8 mata at ng punong aksis ng immortalidad. Kung mayroon pang isang walang may-aring lupaing biyaya ng landas immortal dito, abay isa itong sukdulang kayamanan. Mukhang ang impormasyon mula sa Tore ng libu-libong patong na immortal ay medyo nahuhuli na nga. Kaya't sinabi niya, medyo interesante. Puntahan natin at tingnan.